my long-term relationship, I didn't expect na makipag-sex ako sa someone na nakilala ko sa dating app. It hurt so much because he cheated on me on the exact date of our last anniversary. Actually, hindi ko naramdaman yung pleasure. What I'm feeling is, it feels like weird. Parang wala siya sa moral ko. Ayoko mag-end up na maging top girl. Like, I'm not judging someone na ginagawa yon because ako lang nalaman yung feeling bakit ginagawa nila yon. Ang ginawa ko po is, dinilit ko lahat ng conversations, pictures, memories. Sinira ko yung album na bigay niya. It hurts, but I feel like na kung hindi ko i-let go yung mga bagay na yon, mas mag-hold on ako. Angelo, ano na yung pinakamatinding ginawa mo nung nagmo-move on ka? Like, hindi mo akalaing magagawa mo to dahil nagmo-move on ka. Yung winawarak mo na yung sarili mo. Sa paanong paraan? Iinom ka, iiyak ka mag-isa, sa kotse ka, gusto mo sumigaw. Ginawa mo na yun? Oo. Oh, yung kabisyo kaya natin, ginawa na rin kaya yun. Yung maging wasak na wasak dahil nawasak yung puso. Alam mo ako, share ko na lang to sa inyo. Ako, isa sa mga pinakamalupit na ginawa ko dahil sobrang nasaktan ako, pumunta ng Sagada. Alam mo, uso dati yung sinasabi ni Angelica Panganiban dun sa movie nila ni J.M. De Guzman na Sagada, ganyan, tas sisigaw ka. Ginawa ko yun, dude. Ginawa ko yun. Tapos, after nun, na-realize ko na, di naman pala talaga nawarak yung puso ko. Sadyang nakaramdam ako ng pagkawarak ng pride ko. Magkaiba yun Yung pride yun. mo yung nawarak kesa dun sa puso mo. So, yun yung pinakamatindi ko nang nagawa sa ngalan ng pag-ibig. Pero buti ikaw, social sa'yo, Sagada, ha? Bakit sa iba? Sa'yo? Ako, sa akin, sa kotse lang. Tinignan ko yung guest ko, wala na, sagad na. Nakakaloka! Ba't naman kasi? Yung gusto ko mag-emote na, pupunta ako sa Sagada, pero... Nagbiblink na yung yung gas. Dito na lang ako sa may gas station sa may gilid, tapos sisigaw ko na lang to, tapos music ako na malakas. Ba't naman kasi kinailangan mo pang gamitin yung sasakyan mo? Diba? Broken ka na nga, magiging broke ka pa. Kakaloka. Yun nga may sakit doon. Yun nga yung nangyari sa akin doon. Broken na nga, broke ka pa. Talaga? O syempre, lahat binigay mo eh. Alam mo ba yung kwento namin? Hindi. Alam mo ba? Hindi. Ito. Gusto mo kwento ko? Sige, kwento mo para alam din ng mga kabisyo natin. Para mas makilala kanila ng husto. Mali mo nakaka-relate sila sa'yo. Di ba, kapag sobra tayo magmahal, talagang ibibigay natin ang lahat eh. Ayaw naman. Ang ginawa ko nyon, may sakit yung girl. Tapos pumunta ako sa kondo. Si Dayan ba to? Yung Dayan, walang Dayan. Yung Dayan, bigla ka nang name-drop. Bigla nang name-drop Dayan. Bumabawi lang ako. May name-drop ka kagabi. Ito. Ang ginawa ko, ito, alam ko rin naman na ginagawa din ng mga kabisyo natin at hindi naman to masama, di ba? Ang ginawa ko, nagdala ko ng isang basket ng prutas. Wow, pero kayo pa nito ha? Oo, pumunta ako sa condo nila. Isang basket ng prutas. Tapos dinalang ko siya dahil nga may sakit siya. Oh, baka ikaw na yung gamot ha? Bibigyan mo ng Pero Kispirin? alam mo ang Yakapsul? masakit sa akin. Ano? Yung sinabi niya pagdating ko doon, pwede ka nang umuwi. Yun lang yung sinabi? Baka mahawa ka. At hindi naman ako gagaling kahit nandito ka. Sinabi niya yun? Oo, sinabi niya yun sa akin. Tapos ang pinakamasakit Wait lang, na ano ba sinabi sakit niya niya? doon, Ano ba sakit niya? lagnat lang. Akala ko naman, COVID. Kung makapagsabi naman baka mahawakal. Lagnat lang pala Lagnat naman. lang. Akala ko naman COVID Lagnat naman lang. yan. Alam mo, nasaktan ako ng sobra-sobra. Tapos, sabi niya sa akin doon, next time, use your mind. Ano sabi niya?
Ikaw ba, Rax, naranasan mo yun? Wait lang, ganun yun. Tapos after nun, di na kayo naging? Hindi na kami nag-usap. Siyempre, nasaktan ako. Nagdala ako ng isang basket ng prutas sa kondo eh. Para na-reject ka. Ganun. Oo, tapos sabi, hindi naman ako gagaling. Medyo familiar yung storya sa akin. Pero sa akin, di ko siya nakita. Pinuntahan ka sa condo, pero hindi lang ako nakita. May kwento ka rin ganun? Oo, pero ano lang, nagdala ako ng fruits, hindi food. Hindi, fruits rin nga yun sa akin. Isang ng Ganun ng din, basket. oo. Pero hindi ko nakita. Pinadala ko lang. Oo. Baka sakali lang. Kahit babae ka, naging ganun ka rin? Oo naman. Alam mo, walang gender pagdating sa pagmamahal, no? Lahat tayo talagang masasaktan eh. Mag-e-effort talaga tayo. Mag-e-effort tayo, masasaktan tayo, kumbaga ibababa natin yung pride natin. Pero yun nga eh, ang matindi dito is how you really cope up. Tama. Kumbaga, paano ka mag-move on after a heartbreak? Paano mo pupulutin yung mga pira-piraso ng sarili mo pagkatapos mong masaktan? Tama. Yun yung parang tanong palagi. Paanong gagawin mo? So, magsisimula yan sa pag-iisip at pagre-realize sa sarili mo kung gaano ka kahalaga. Yung value mo, hindi bumababa. Kung hindi man ito nakita ng iba. Hindi siya bumababa. So, your value doesn't decrease by someone's inability to see your worth. Bababa lang ang value mo kung hindi mo pinapahalagan yung sarili mo. Yes. Oo. Mawawalan ka ng value. Kung hindi mo nakikita yung halaga mo. Yes. Kasi ganun ka na ituturi na ibang tao eh. Mag-uumpisa sa'yo. Tama yan. Yeah. Kaya kabisyo, know your worth, value yourself. Kaya naman, wag kayong magpapadala sa ibang mga tao dyan sa paligid ninyo na gusto lang kayong tikman pero hindi panindigan. Oh. Anyway, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kasama ang Basa Princess DJ Raketera. At nag-iisang Titan Jello. At eto na, bakit ka tawang-tawa? Huy! Alas 9 ng gabi hanggang ating gabi magsasama tayo at eto na nga ang patikim ng pinaka-inaabangan ninyong DJ Rocky's Secret Files with Jello. Mahal niya ako at mahal ko rin siya kahit hindi pwede. Naranasan mo na ba yung ganyang klaseng pagmamahal? Yung hindi po pwede pero mahal niyo yung isa't isa. Hindi kayo pwedeng maging. Pero mahal niyo yung isa't isa. Oo. Oo. Nakaka-relate yung kabisyo natin nakikinig ngayon. No? Sabi niya, ako din. Kasi may Sumisigaw. pamilya na, ganyan. O kamag-anak, gano'n. Hindi, iba naman yung sa akin, di ba? Ano ba iyo? Mayaman siya, mahirap ako. Hindi pwede talaga. Paano hindi po pwede? Madami nga ako kilala dyan. Mayaman, mahirap, nagkatagpo, tapos Sila gusto nagkatuluyan. nila isa't isa pero yung magulang hindi ka naman gusto. Paano mo ipipilit yun? Mahirap yun. Sa ganong klaseng Sa ganong klase, sitwasyon. Pero may mga case naman na hindi sila pwede dahil syempre, 3 na yung kabit niya. Dadagdag pa. Ang tindi naman nun! Ang sakit naman nun Uy, sa may ulo. collar tayo, di ba? Na ganun. Oo. Yung parang gusto niya, okay lang na, na dagdag siya dun sa mga babae. Pangatlo siya, di ba? Oo. Sa bagay, dami nating mga napapakinggang ganong klaseng storya. Kaya naman kabisyo, abangan mo yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin si DJ Rocky. At Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po, ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's
Secret Files. Rocky's Secret Files.